Bible confusion disappears when context is respected. Bible confusion comes from ignoring context. Ganun lang yan eh. Diba? Ang dami-daming mga tao, they keep getting stuck in arguments, in debates. Paikot-ikot lang, hindi natatapos. Why? Because karamihan, and I'm not sure if this is something na they consciously know about or talaga lang na hindi nila napapansin na yan na pala yung ginagawa nila. Ganito kasi nangyayari. Kadalasan, kukuha sila ng isa, dalawa, tatlong verses about that topic, tapos yun na yun. You know? Nagkukonclude na sila na ito daw yung tinuturo ng Diyos tungkol sa usaping ito. What? Just based on that one verse. Just based on that on those 2 verses, 3 verses. You know? Hindi nila chinecheck. Teka, ano bang pinag-uusapan dun sa mga nasa itaas na verses? Or ano bang pinag-uusapan dito sa mga verses na nasa baba? Or ano bang pinag-uusapan dito sa mga naunang chapters? Or sa mga, sumusunod na chapters? Or ano bang pinag-uusapan dun sa mga ibang books in the Bible? Kasi nga, di ba, yung one book na kinikilala natin ngayon na Bible, yung one book na yon, it is made up of many books, di ba? Pero even if that one book is composed of many books and is written by many writers, isa lang naman ang author. That is why it has one unified message. So, tayo, para tama yung nagiging interpretation natin, dapat ang palaging tanong natin sa isipan natin is that, ano bang point of view ng author nito? Ano bang gusto niyong sabihin? Minsan kasi nangyayari, point of view natin, yung ginagamit natin. Sa tingin ko, ito yung ibig sabihin ng therefore, ganyan eh. That is why, ang dami-daming religion iba-iba ngayon. Kasi ganyan yung nangyayari. The question is not, what is God trying to say? Instead, ang nangyayari, what do I think does this verse say? Yun yung nangyayari eh. No? Pero, anyway, that's not how the scripture is supposed to be read. Okay, na isa-isang verses lang, ganun, no? Sa Nehemiah 8:8, when the law, yung scroll pa dati, when the law was read to the people, yung mga Levites, hindi lang nila binasa ng klaro at malakas. Diba? They read it very distinctly. Ano pa? Hindi lang na maganda yung pagkabigkas or klaro yung pagkabigkas. More importantly, they gave the sense. Sabi dun sa verse na yun. Bubuksan mo yung Nehemiah 8:8. They gave the sense. Ibig sabihin, alam nila yung interpretation. And tinulungan nila na makaintindi din yung mga nakikinig sa kanila nung binasa nila yung nasa scroll, yung sa law. You know? They help the people understand what it meant. So, in other words, they explained it in context, in the meaning, in the meaning that is intended by the author. Okay? Para naging klaro sa kanila. Okay? So ano yung maiintindihan natin mula dyan? Number 1 is that ang kasulatan, written scripture, can be understood. Paano nila tinulungan yung mga nakikinig sa kanila kung hindi muna nila naintindihan mismo yung binabasa nila? See? Kaya wag tayong makikinig dun sa mga nagsasabi ng, huwag kayong babasa niyan. Di naman yan naiintindihan. Yung mga sila lang yung nakakaintindi niyan, yung mga nag-aral sa seminaryo lang, or yung mga dinapuan lang ng Holy Spirit, sila lang yung nakakaintindi. Hindi. Scripture is written by God with the sole purpose for it to be understandable by everybody. Kaya lang tayo hindi nakakaintindi kasi hindi nga tayo nakakilala ano yung scripture eh. Yung iba sa atin hindi pa nakakita ng Bible. Hindi binubuksan, kaya tayo hindi nakakaintindi. Diba? Kumbaga, sinushortcut natin, nagkukonclude agad tayo na hindi naiintindihan, hindi pa nga tayo naka-experience na nagbukas ng Bible. Diba? So that's actually the problem. Tapos, in 2 Timothy chapter 2 verse 15, anong sabi ni Paul?
kay Timothy. Ano sabi niya? Timothy, be diligent. Ano yung diligent? Pag ikaw may anak ka, estudyante, sabihin mo, nak, maging diligent ka. Ano ibig sabihin yun? Maging lax? Ganon? Sa kanyang studies? Hindi. Pag diligent, pag-ukulan mo, pagbuhusan mo ng oras, ng pawis, ng panahon, para maintindihan. Ganon. Hindi yung binasa mo lang, that's not being diligent. Okay? Sabi, again, balik ako sa point natin. Ang sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, be diligent to be a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, the idea is that dapat daw, handling the scripture should be careful, should be done carefully, and should be done accurately. Kuha ba? Hindi yung kung ano-ano na lang. Hindi yung, alam mo yun, na para kang gumagawa ng halo-halo ba? Alam mo yun? Mga practices na doon lang, yung mga Jews lang ang kinuman, ang inutusan. Pati ikaw, ginawa mo din. Ginawa mo halo-halo yung Bible. Hindi pwedeng ganyan. Balikan natin yung sinabi sa 2 Timothy 2:15. Be diligent to be a worker who does not need to be ashamed. Bakit ang isang worker ay hindi magiging ashamed? Sa context na ito, sa 2 Timothy 2:15. Rightly dividing the word of truth. Ibig sabihin, hindi ka mapapahiya kung tama naman ang pagkagamit mo ng scripture. Pero kung ikaw, isa kang tao, isa kang mangangaral, may Bible kang ang dala, may verse kang ang dala, mali-mali naman yung gamit mo, dapat kang mahiya. Yun yung sabi ni Paul. Yun yung message ni Paul. So, paano natin maiiwasan na humantong sa ganon? Mag-aral tayo. Be diligent. Nandun lang din sa verse na yun ang sagot. Be diligent. Kaya lang, it is very sad ang nangyayari. Magbabasa tayo ng Bible, may nakadikit na in advance na bias. Kung ano yung nadinig natin na sabi ni pastor, yun yung andyan yung palaging bumubulong, yan yung ibig sabihin ng verse na yan. Yan yung ibig sabihin ng verse na yan. Nandyan na, bumubulong. Kaya ikaw naman na nagbabasa, yung interpretation mo, yun yung interpretation ni pastor. Or kung ano yung kinalakhan mong palagi mong naririnig kay Father. Nagbabasa ka ng Bible, pero kasi yung sabi ni Father, yan yung ibig sabihin ng verse. So, pag ikaw na ang nagbasa, you are no longer rightly dividing the word of truth. And kung ibabase natin sa sinasabi ni Paul, nakakahiya yan. Kasi Jesus, ang Diyos, ang author ng written scripture na yan, meron siyang intended na mensahe. Ang problema, hindi natin nakukuha, hindi natin naiintindihan mismong yung mensahe yun, kasi ang naaalala natin, yung bulong ni pastor na nasa isip natin, yung bulong ni Father na nasa isip natin, mali yan. Diba? Yung sa naunang video natin, anong sabi, anong turo ni Paul? Check niyo. Kahit ako pa ang mag-preach sa inyo, i-check nyo pa din. Diba? I know, malamang ibabas nyo ko sa sinasabi kong ito. Malamang you will hate me, you will cancel me for this. Pero that does not change truth. It does not change na nakasulat pa din sa Bible na we always have to check. Even if an angel, even if we or an angel preach to you any other gospel than that which you have already heard, Galatians 1:8-9, nananatili ang verse na yan, whether maniwala ka o hindi sa akin. Okay? So, the Bible itself, anong lesson dito? The Bible itself pala, it teaches us how to read itself, how to read the Bible. Yung mismong Bible, tinuturuan tayo paano babasahin yung Bible. How? We do not isolate verses. Gusto kong verse na to kasi pabor sa pinaniniwalaan ko, dyan ka. Ito, parang contradicting to sa kasalukuyan kong pinaniniwalaan at pinaggagawa. Ito ka, tabi-tabi. No? So, do not isolate verses. Huwag nating ipwersa yung meaning, yung interpretation. Hindi naman talaga yan yung interpretation, pero pinipwersa natin. Hindi dapat ganyan, no? And most importantly, do not ignore context. Ano yung context? Yung topic.
Do not ignore the topic. Kaya tayo may mga teaching na si Apostle Peter daw is ginawang head of the church dahil in-ignore natin yung topic. Ano ba yung pinag-uusapan doon sa Matthew 16? Kaya nagkakaroon ng mga nagkakaroon ng ah, confusion about transubstantiation kasi hindi inignore natin yung topic ni Jesus doon sa John 6. Di ba? And marami pang iba. Okay? So, instead, ano yung dapat natin gawin? Slow down. Slow down. Tanungin natin, what is the passage saying in its full setting? No? Full setting. Sino ba yung nagsasalita? Sino ba yung kausap niya? Sino yung pinagsabihan niya? Who is he addressing? You know? Or sa case ni na Peter or Paul, yung mga episodes ba? Sino yung sinusulatan? Bakit sinusulatan? Ano bang nangyayari kasi nung panahon yun? Bakit nasulat yun in the first place? Bakit ganun yung pagkasulat in the first place? Mga ganyang bagay. Those things make up context. No? What comes before? Ano yung mga nasa verses sa itaas? Or ano yung mga verses sa iba pa? Or ano yung mga verses sa kabilang chapter? Sa susunod na chapter? Sa ibang books? Ganyan. Be diligent. Okay? That is how understanding grows. Same sa aking pag-aaral. Hindi naman natin natututunan lahat ng mga alam na natin ngayon kung dati hindi natin pinag-aralan ng maigi. Hindi natin pinag-aralan diligently. Diba ba? You know, do not expect to understand all of this kung pahapyaw lang nating binabasa, parang wala lang. Hindi. Do not expect to have a full and accurate understanding of scriptures if ganyan yung attitude natin towards, how we study scripture. So, if you want to understand scripture better, start with this. Respect the context. And if you're studying the Bible personally, do it together. Yeah, do it together with someone who will and who can help you see it clearly. Okay? Wag dun sa taong wala din alam sa Bible, dalawa na kayo. 'Di ba? Kumbaga, gusto mong magpapayat, pero ang nilapitan mo for help is yung taong for 20 years, hindi man lang isang beses pumayat. Anong mangyayari sa'yo? Kuha mo. Kuha mo. So, if you want to study the Bible and be clarified of things that are taught in the Bible, lapitan mo yung taong makakatulong sa'yo. You can approach me. I am not saying, I hope you do not get me wrong, I am not saying na alam ko na lahat, klinaro ko na yan dun sa mga intro videos ko. Pero I know enough to be able to teach. Kung meron man din akong hindi masasagot sa mga kasalukuyang tanong mo, pag-aaralan ko din yan. Because again, I do not promise to know everything. I'm still also just a student of the Bible. Pero I am just trying to share to you kung ano dapat yung nagiging habit na i-build natin. Be in that habit of studying the Bible. Not only that, be in that habit, build that habit of studying the Bible correctly, accurately. Kasi nasa-study ka nga ng Bible, may natutunan ka nga, mali-mali naman, wala din. It does not profit you. It does not profit your soul. It does not profit your eternity. So, again, I hope you've learned a little bit something of our sharing at this point. And if ever you want my help, my assistance to study the Bible, I will be very glad to. Never trust a preacher blindly, not even me. The Bible is the standard, not me. Search the scriptures. If I speak truth, please obey God. If I don't, please reject me. Remember, John 7:17, Acts 17:11.